Sa bawat takbang, gaano man kaliit, nagsisimula ang mga dakilang kwento. Ito ang diwang gumabay sa buhay ng isang agrarian reform beneficiary. Sa payapang mga bukirin ng Barangay Dapdap, Alang-Alang, Leyte, isang dating karaniwang magsasakang nangungupahan lamang ng lupa ang nangahas mangarap. Hindi lamang para sa sarili, kundi para sa buong pamilya at komunidad. Lumaki si Mang Asan bilang anak ng isang magsasakang tenant lang ng lupa. Bata pa lang siya, kasabay na ng kanyang paggising ang tunog ng kalabaw at ang lamig ng hamog sa palayan. Maghapon silang nasa ilalim ng araw, nagtatanim, umaani, umaasang sapat ang kikitain. Ngunit sa kabila ng pagod at pawis, maliit lang ang kinikita ng kanyang pamilya. Sakto lang para maitawid ang gutom, pero malayo sa kaginhawaan. Ako si Alexander E. Hosol, isang agrarian reform beneficiary. Nanadto panahon na akong tatay pa nagtikang heran nintinan tinulupad tong kamalon. Ang sakripisyo itong panahon, ang pagmalon, inhahakot pangadtuhan, may dito building ligid and highway, tikang didan amon par mga 1.5 kilometer. Dahil sa tulong ng Department of Agrarian Reform, ang lupang matagal na nilang binubungkal ay tuluyang na ipagkaloob sa ama ni Mang Asan. Isang malaking biyaya para sa kanyang pamilya. Makalipas ang ilang taon, muling sinuri ang sukat ng lupa at lumabas na lumampas ito sa itinagtang lawak para sa isang benepisyaryo. Kaya't ang sobrang bahagi ay ipinagkaloob naman kay Mang Asan. Isang panibagong simula na hindi niya kailanman inakalang mangyayari. Habang lumalaki ang kanyang mga anak, alam ni Mang Asan na hindi sapat ang kita mula sa pagsasaka, pagtitinda ng gulay at paglalako sa palengke. Iniisip ang matrikula, pang-araw-araw na pangangailangan at kinabukasan ng kanyang mga anak. Pinasok niya ang isa pang trabaho, ang maging habal-habal driver. Araw at gabi, sinuot niya ang malalayong biyahe, mapuputik na daan at matitinding init ng araw para lamang siguraduhin walang pagkakataong kumita ang masasayang. Bawat pisong kinikita sa kalsada ay isa na namang hakbang palapit sa pangarap na maibigay ang mas maginhawang buhay para sa kanyang mga anak. Nakita ng kanyang ama ang tiyaga at sipag ni Mang Asan, kaya't ipinagkatiwala sa kanya ang isa pang bahagi ng lupang mula sa DAR. Mas lumawak ang kanyang sinasaka kasabay ng paglaki ng kanyang mga pangarap para sa pamilya. Mula sa lupa umusbong ang tagumpay. Naitaguyod ni Mang Asan ang pag-aaral ng 4 niyang anak. Lahat ay nakapagtapos ng kolehiyo sa kursong Criminology, Education, Entrepreneurship at Information Technology. Sa lupang ipinagkaloob ng DAR at sa karagdagang bahagi na bigay ng kanyang ama, unti-unting lumago ang kita ni Mang Asan. Umabot na sa 70,000 kada taon. Mula rito, nakita niya ang pagkakataong palawakin pa ang kita. Inilaan niya ang kanyang kinikita sa pagbili ng dagdag na lupa, pagkuha ng makinarya sa bukid at kalaunan sa pagpaparenta ng mga ito sa kapwa magsasaka. Ang kanyang tagumpay ay naging daan para makapag-ambag din siya sa pagpunlad ng kanyang komunidad. Si Mang Asan ay kasalukuyan din chairman ng Maalsada Farmers Irrigator Service Cooperative, isang organisasyong assisted din ng DAR. Bukod dito, siya rin ay miyembro ng Board of Directors ng Katipunan ng Maliliit na Magniniyog ng Pilipinas, o KAMPIL. Ako na lama, kukanit ako kasi para guma. Papaya naton ang ginhatag haton itong agrarian. Ayaw naton ini pinamaligya. Kaptin hatong gihatag iniha aton para iniha aton hinaton ta para painit at mga sumuronon.
Sa bawat bungkal ng lupa, sa bawat patak ng pawis na dumanak sa kanyang noo, isinusulat ni Mang Alexander Asan Husol ang kwento ng isang taong naniniwala na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa maliit ngunit tapat na hakbang. Ito ang kwento ng isang buhay na nagpapaalala sa atin gaano man kababa ang simula, basta't may puso, may pananampalataya at may paninindigan, ang pangarap ay kayang abutin.